naka-tire block yung kilid. Naku. Oh, may emergency. So ito yung sinasabi kong chigi na parang dashcam sa sasakyan, pero intended siya para sa motor. Gagamitin ulit natin tong Honda CRF 150L. Woohoo! Hammer, oh. Ang ganda ng hammer, oh. Yun, oh, haba ng hammer, oh. Nako, may nakita kasi akong sunog dun eh. Pre, easy yan, pre. Tapos pre, pwede ako mag-Google Map, pre. Magkano inabot? Ayun, yung mga trophy ni Reader. Yung iba malalaki, so hindi ko may lagay sa box. Ayan, nasa box ng HNJ helmet. So, ang dami kasi dito, no, na alikabukan lang. Tago na lang natin sa box. At may bisitang kulay blue motor dito. Pinalitan na nila yung GT na pinahiram. Naked naman yung pinadala. So, next time na natin gagamitin yan. Ito siya, oh. Yung naked version ng GSX S1000. At syempre, dahil demo bike sila, stock pipe. Tignan mo, oh, stock pipe. Naku, naka-armor all pa. Or naka-tire block yung kilid. Naku, brush na lang natin pag uwi ko. Okay, traffic. Mainit, so tatabi muna ako dito. Pero may nagta-traffic doon, oh. Yung si Z, oh. Haba na ng pila. So one way kasi yan, 2 lanes lang kasi yung kalsada. Ganon. So ito yung first ride natin ngayong taong 2024. Sa mga hindi ko pa nag-greet, Happy New Year po sa inyong lahat. At more blessings po ngayong taong 2024. Okay, let's go. Kung walang nagtatraffic dito, wala na. Ganito po ang sitwasyon sa kalsada namin. At ayun, oh, may butas doon, oh. Pinapadaanan nila yung mga sasakyan dito sa sementadong part. Mukhang tapos nang na-cure. So sobrang dulas niya, ng daming buhangin, no? Ito naman yung kabila. Ngayon ay mukhang sisementohan na. Swerte rin ako kasi 2 years pa lang ako nakatira dito sa lugar namin. At ayun, bagong semento ang kalsada. Kung yung kalsadang to tumagal ng mga dioksyura, siguro mga 20 years. So after 20 years doon pa lang siya sisementohan ulit. Okay na rin yan kesa sa lupa, di ba? Ano yun? May shortcut din doon. Ang dami na nilang ginawang butas, ah. Suot nga pala natin yung Astral helmet, pinakabagong helmet ng Geely. Mukhang pwedeng pumasok doon, oh. Mas maiksi nga lang yung chin curtain nya or chin guard, kaya pagka high speed ang lakas ng wind noise. Kung maalala ninyo yung vlog ko last time, gamit natin yung GT dahil napakatahimik ng exhaust nya. So dinig na dinig yung hangin. Ang bait talaga ng Suzuki Philippines kasi nung pinahiram nila yung GT, hinatid dyan sa bahay. Ngayon namang papahiram nila yung naked version, hinatid din sa bahay. Ang bait talaga nila, solid. Eh sakto-sakto pa naman, trip na trip ko yung mga bikes nila, Suzuki. Ang titibay ng makina niyan, eh. At maganda yung performance, futuristic pa yung forma. Yung GT tumagal sa akin mga 2 weeks. At as per Suzuki Philippines, pahiramin nila ako ng B-Strom sa Ironman adventure bike. Dito na nga ako, traffic dun, eh. Sa Boss Ironman, hindi ko naman tinatarget na inline 4 yung tunog ng motor kasi mahaba-habang biyahe yun. So ayaw natin nabababad yung tenga natin sa maingay na motor. Mabibingi tayo. Meron namang solusyon para hindi mabingi, takpan mo yung tenga mo ng earplug. Kaya lang, paano naman yung performance mo sa kalsada? Hindi mo masyado naririnig yung paligid mo, di ba? Kaya yung mga nagagamit nating bikes sa Boss Ironman, kung mapapansin niyo, hindi ganoon kaingay. Naka-exhaust yung iba pero hindi bulahaw like ng Z1, ganoon. Ngayong araw nga pala, kaya tayo lumabas, pinatawag tayo ni Bike Tech para dun sa bago niyang item. Ang tatak yata nun is Chinge. So isa siyang dashcam na nilalagay sa motor. Meron siyang screen, may dalawang camera para sa harap at likod. So kahit walang nakamount na camera sa helmet mo, yun, nagre-record yung camera nakamount sa motor. Okay din siya, medyo pricey nga lang. So tignan natin kung talagang sulit ang presyo niya. Siguro
kaya mahal siya dahil konti pa lang yung ganyang gadget, no? Parang yung mga TV lang noon. Ang mamahal ng mga LCD na TV or LED, pero nung dumami na yung mga brands, ayun, nagmura. May 7,000 pa nga, 45 inches smart TV na. So yun, kaya mahal yung gadget na ilalagay natin. And maliit kasi yun eh. Alam mo yun naman, pagka ang gadget ay lumiliit, nagmamahal. So maswerte tayo, at least may tatry natin yung product ni BikeTech. At very much interested ako kasi baga hanap buhay ko ng magmotor eh. So kailangan ko rin ng camera, parang dashcam din yan. Oh, may emergency. Para mag-underwash lang naman kening sakin. Kareng makanini po. Karing sakin? Kareng sakit po. Okay. Yun o, diyan ko ipapa-underwash yung mga sasakyan ko after ng overlanding. Mabilis kasing mga lawang yung mga parts niya sa baba pagka idinaan mo sa lahar. Ayun o, back to normal. Alam mo yung feeling na kamakailan lang nag-New Year tapos bigla-bigla first week na ng January. At may klase na. Kung ako estudyante niyan, ako medyo bad trip ako kasi parang bitin eh. Last year, 2023, wala naman akong super pangyayari sa buhay na tumatatak sa isip natin. So, ang naalala ko lang sa 2023, marami akong bayarin. Marami akong inuhulugan, yung sasakyan, yung bahay. Pero ngayong 2024, masaya ako kasi ngayong pagpatak ng January, natapos lahat ng binabayaran ko. Yung bahay, sa tulong din ng aking inay para mag down payment dun sa harap na bahay ko, hinulugan ko ng 1 year. So yun, natapos ngayon. Buti na lang, pinahiram ako ng mother ko ng pang down. At least, diba, natapos ko yung bahay. Ito namang Ranger, tapos na ngayong January. At diba, sabi ko sa inyo, sinwap ko sa Raptor kasi nga tapos na. Swerte rin yung nakakuha, yung kaibigan ko, kasi wala naman siyang masasabi doon eh. Sa kanya okay lang na mayroon akong nakitang konting sira or damage, pero ganun talaga second hand yung sasakyan. Pero at least 4x4 tsaka Raptor siya, iba yung pang ilalim ng Raptor. So yun guys, andito tayo sa shop ni BikeTech. So ito yung sinasabi kong Chigi na parang dashcam sa sasakyan, pero intended siya para sa motor. So mag-unboxing muna tayo kung ano naman ni Chigi. Pause ka lang dito sa para hindi makita masyado yung ano natin, tagyawat. So what's inside the box? Yung brand niya, Chigi. Yan. So ito na yung pinaka TFT niya, yung mga wire para sa front and rear camera niya. Touchscreen to. Ito yung dalawang camera. Merong libreng keychain, strap. Oo, strap, cable tie. cable ties. Ito di mo na kailangan magputol ng wire. Walang splicing. So, ito yung mount para sa Manibela? Yun, handle. Okay. Marami tayong mga features na alam ko. Alam ko yung blind spot. Blind spot monitoring. Monitoring security. Pag sinake mo siya, mag-on siya. Interactive siya sa telepono mo. Automatically, nag-prepare siya dun sa telepono mo. Tatago mo na yung telepono mo. Meron siyang features din na Android Auto tsaka CarPlay. May kasama na rin siyang TPMS. Air pressure monitoring. So ito yung kinakabit sa loob ng gulong. Sa akin, meron kang parang rear view mirror through the back dash. So nakikita mo yung nasa likod mo. Tapos meron kang blind spot monitor dito sa kanan. Saka live view, sir. Oo, Hindi mo lang alam kung ano. Oo, gaganong ba? Oh yeah, alam mo na, distracted na tayo sa riding. Kailangan lahat talaga meron tayong aid sa harap natin. Pero siyang remote, so hindi mo nagagalawin yung screen. Nandito na lang, pwede mo i-toggle back and Wireless ba yan, sir? Naka-connect yan. Naka-wired. Ano yan? So itong CTR 100, kaya niyang i-charge yung motor mo using your regular home charger, yung ano lang. Pwede rin siyang maging fast charge ng cellphone mo. Pero ang kasama sa package lang is yung AIO5 Lite at saka yung TPMS, mga camera. Okay. Tsaka yung switch. So itong CTR 100 separate talaga to. Okay, separate. Mga monitor natin, hindi removable yan, fixed yan. Okay. So talagang naka-mount siya dyan permanently. Tapos may libre siyang 128 GB na Memory card. Memory Memory card. card. High quality yan. Okay. Pagandaan nito, di na lolobat kasi connected siya sa battery ng motor. Hindi ka mo kapag GoPro, lagi nagpapalit ng battery. Tama. Install na natin ngayon sa bike ni Sir Reed. Ito siya.
Ito nilalagay na ni BikeTech yung screen natin. So may bracket talaga siya. Since naked yung bike natin, exposed yung manubela, ilalagay natin sa manubela ngayon. Tsaka water resistant yan, di ba? Waterproof. Nakalagay na yung screen, oh. Naked lang kaya nandyan. Pero kung adventure bike to, yung nasa likod ng screen like yung doon, oh, dito bagay siya. Yan, oh. So babalikan natin to bukas kapag ka na-install na nila at i-demo sa atin ni BikeTech. Ito yung gagamitin ko ngayon, CRF. Ay, bakit yung gas knock yung binubuksan ko? Ito pala. Naku, naka pang off-road yung tires. Kailangan pala dahan-dahan na ako dito. Nasa Wow Wheel kasi yung sasakyan ko. May tao ko yun sa shop, kaya hindi ko mautusan si Romeo. Ngayon buti na lang may motor dito. Ito yung gagamitin ko pa uwi. Tara, off-road. Walang kwenta yung humps dito. Bigla tuloy ako na-excite dun sa monitor na yun. Ang galing, ang cute ng motor. At taas lang. Parang gusto ko ulit pag off-road tuloy. Nakagamit na naman ako ng ganito. Alright, day 2. Gagamitin ulit natin tong Honda CRF 150L. At babalik tayo sa BikeTech ulit. At piniyam na ako ni BikeTech. Sabi niya tapos na in-install yung ating dashcam na Chigi. Tama-tama, may experience natin yung off-roading dun sa ginagawang kalsada sa amin. Okay. Bakit nakatumba yung may t-shirt dun? Dito tayo, pre! Ayan! Woohoo! Ito ang real happiness. Woohoo! Ay, skid pa, oh. Woohoo! Yun, oh. Nakakamiss na rin mag-off-road kaso very risky lang talaga. Mabilis kang mapilayan dahil talagang ang lakas ng chance na matumba ka dahil lupa, eh. Meron pa dito, oh. Uy! Hammer, oh. Ang ganda ng hammer, oh. Yun, oh, haba ng hammer, oh. Pero karo yun, guys. May aksidente, oh. Oh, mababangga ka pa, eh. Solid yung blow by ng kotse, oh. Ang puti ng usok. Para tuti. Nissan 2-stroke. Right, nandito ulit tayo sa BikeTech Performance at tapos nang nailagay yung Chigi dashcam para sa ating Z1000R. Ito yung monitor nya, guys. So aandar lang ito kapag in-on natin yung susi. Iyon, oh. Chigi yung kanyang tatak. Tapos pagka-on mo, agad-agad lalabas yung camera. Tapos dahil nakakonect nga pala sa phone natin itong Chigi, automatic siyang pupunta sa Apple CarPlay. Ayan yung mga apps na available dito sa Chigi. Meron tayong phone, music, maps, messages, MP3, yung app ng Chigi, calendar, settings, Google Map, Viber, WhatsApp, and Zoom. Meron pang tire pressure monitoring. So kalalagay lang niya dito sa ating gulong harap at likod. At as you can see, naka 30 PSI harap likod. Kitang kita yung video dito kahit maliwanag. So pwede kong palitan yan, yung home natin, and then sa video tayo. Oh, di ba? Tapos palitan natin, gusto ko nakikita yung likod ko lang. Ayan, oh. Galing, di ba? Mas maganda to kapag adventure bike kasi mataas yung manibela, may windshield ka, straight yung body mo, nandito yung Chigi. Hindi ka yo-yo ko, pero at least meron tayong continuous recording. Tapos meron din siyang speedometer, oh. Mas accurate to kasi sa GPS siya kumukuha ng speed. Tamang-tama ito bilang isang motovlogger na kagaya ko, kasi hindi naman minuminuto nagre-record ako. So may mga pangyayari sa vlog natin na hindi natin nare-record dahil biglaan lang nangyayari. So dito dahil hindi naman napupuno yung memory, hindi siya nalolobat, continuous yung recording, makukuha mo pa rin yung file nung gusto mong kunin na video, di ba? Ayos. Madalas pa naman nangyayari sa akin kung kailan di ako naka-record, doon may nangyayari sa daan.
for safety, para hindi ka lagi nadidistract sa pagpindot ng screen, meron siyang hard button dito. So 4 na button lang yan, i-memorize mo na lang. At kahit di ka nakatingin, alam mo. And since nasa kaliwang bahagi naman siya ng manubela, hindi mag-i-stop yung throttle natin. So yan, diba? And then pwede nating ilagay sa meter. Ayan yung details ng halimbawa ngayon, sinearch natin yung Zaragoza Street sa Tondo. So pindutin natin yung start. Ayun, Google Map na, dire-diretso. Nice, diba? Medyo nagugutom tayo, no? Hanap tayo ng pagkain dito, yung mabilisang pagkain lang. Yun, crooks, ano to? Corn dog, potato. Ayun, rice in a box. Pwede. Eto na lang, pabili po. Itong Korean fried rice. Combo po. Oo. Sarap kumain. Alam mo yung freedom na ibibigay sa iyo ng motor. Kahit saan pwede ka magpwesto, magpark, pumunta, kumain sa tabi. Kahit ikaw lang mag-isa, basta kasama mo yung motor mo, meron kang kabady. May kasama pang keychain. Ang chige, no? Lupet. Yung camera nga pala sa harap is dito nakadikit. Tapos yung sa likod, sa may plate number. Sabi ko kasi sa nag-install, huwag ka magbubutas, huwag ka rin magpuputol ng wire. Nasa Maynila na ako. So syempre kailangan natin ng Google Map. Hindi natin master to eh. Ayan, so CarLink, pindutin natin and then automatic na siyang magko-connect sa CarPlay sa Zaragoza Street. O yun, start. Yun, dapat nga doon ako dadaan eh. Namali ako ng exit eh. Napaka-importante ng may Google Map talaga, no? But anyway, 7 kilometers away lang siya. Lawak dito Kaysa cellphone yung i-mount mo dito, habang nasa traffic ka, baka biglang may humablot ng cellphone. What is dito? Ito lang. Tsaka may chance pa masira yung cellphone mo kasi lalo na pagka traffic, di ba, naiinitan yung phone. Madaling maluma yung phone mo. Unlike dito, di ba? Ginawa siya para sa motor talaga. Yun, kahit pala hindi ako dumaan sa taas, okay naman pala yung biyahe dito mag-alas 5 pa lang. Nako, may nakita kasi akong sunog dun Ay, solid. Ayan po mukhang malaki-laki yung sunog dun Yung Z1000 hindi ganun kadami yung technology niya. Pero dahil naglagay tayo ng chige, parang naging advance yung technology niya, At hindi lang yun, pwede pang ilipat-lipat sa kahit anong motor. Big bike man yan o small bike, pwede. Lalo na sa mga mahilig mag-ride, lalo yung mga malalayo, talagang masusubok yung tibay ng pangangatawan mo at yung motor mo. Kailangan na kailangan mo to. Bagay ito sa mga naka NMAX, ADB, ganun. Ang gagawin nga pala natin dito, pupuntahan ulit natin si Ramor para kunin yung in-order kong padded pants sa kanya. Ganda dito. Ito yung nakakamiss yung maraming tao na ganyan yung wala kang matandang muka. Araw-araw may bagong muka kang nakikita. Yung gasgasan ng mga sasakyan dito normal na lang. Ito mo, talagang tansyado ng tricycle driver yung sidecar niya Tapos okay naman tong video ko kita ko kung sino yung nasa likod ko.
dami nila oh. Paikot-ikot na ako sa Tondo bago ako nakarating kina Remor. Pare-pareho kasi yung itsura ng kanto nila eh. Pero ang maganda dito, pag pupunta ka nakamotor lang, mahirap yung parking dito. Oo, tapos na. Bawang ba yan? Kala ko mais. Hindi ako galing doon. Galing akong Angeles eh. Yan. May camera na yan, harap at likod. Oh, dashcam. Sa bike tech, yan yung likod. Pwedeng sabay yung likod at harap. Pwedeng baliktarin. Pwedeng harap lang. Pwedeng likod lang. Pero pwedeng ilipat. May extra naman siya adhesive. Pre, HD yan pre. Tapos pre, pwede ako mag-Google Map pre. Magkano inabot? 28.5. Yun lang. Pero pwede no? Tingnan mo na, parang cellphone pre. Oh. HD. May Google Map, may music, may Oh. call. Oo. So, connect ka lang pala kay Automatic yan, nakakonect sa phone ko pag naka-on yung Bluetooth mo. Ito yung maganda dyan eh. Oh, yan. Di ba kanina kumain tayo guys? So yung kung ano yung kinain natin kanina, ganun din yung kakainin natin dito. Pero may flavor, tamo oh. Sir, gaano ka nakatagal nagluluto ng siomay? Mga more than 6 decades. 3 months. 3 months. Ilan ang flavor natin dito sir? 4. So meron tayo una, teriyaki, cheese. Lahat ng flavor titikman natin oh. Yan. Ang buffalo. Buffalo, come on, hurry up. Para kang chef dito pre ah. Ito yung alaking. So ito kasi hindi namin nilalagay sa katulad nun dahil meron siyang bubong carrots. Okay. And then ayun yung buffalo natin. Ayan yung buffalo. Buffalo, coming. Buffalo flavor. Pre, pero normal mong ginagawa yan, sa akin lang. Lahat ng flavor para matikman mo sa iyo lang. Pero usual talaga. Pero hindi pwedeng i-request ng customer yun. Pwede naman, dalawang flavor. Dalawa, okay. Pre, Mahilig ka ba sa bigyan mo ng gano'n, no? Pero bigyan mo ng gano'n, one time. Wag. Bawal kamayin eh. Magkano naman yan? Pag ganyan, 4 na piraso, 60 pesos. Okay. So meron ka ng Java rice at meron kang 4 na siomai fried na merong flavored. Libre yung tubig dito. 60 pesos. And then syempre libre ang tubig. Okay, Libre yan. Okay. Unlimited tubig ba? Unlimited yan. Yun, ang gusto ko. Gusto mo, iuwi mo pa yung tubig eh. Sarap nga pre. Malutong. Ang daming sticker ni Remor dito. Yung sa akin, kaisa-isa lang inilagay ni Remor dito. Papaswerte. Safe na safe yung pantalon ko pre ah. Siyempre. Dedemo ko yan pag uwi ko. Di na siguro lilipad yan, okay na yan. At syempre para masubukan sa gabi itong chigi, ride tayo dito tayo dadaan. Paano pre, thank you. Hoy, Bye bye. Pag may gustong umorder nito pre, sa'yo na lang na. Okay sige. Gamit na gamit yung screen. Ang cute niya. Grabe. Tapos ang liwanag, ang sharp ng resolution. Okay, main road. Di ba mayroong mga dashcam na pangsasakyan na nilalagay sa rear view mirror? Parang ganito siya. Mas ma-appreciate talaga natin ito pag mas mataas yung posisyon niya, no? At ang malupit pa doon, makakukuha tayo ng clips, di ba? Isasama natin sa upload natin. Tatapusin ko nga pala ang vlog sa bahay dahil ipapakita ko doon yung pantalon. So dito na ako bubomba ha. Advanced rate for speed.
Guys, ito nga pala yung nabili nating pants at tamang-tama siya para dito sa RST boots. Payat yung bandang ibaba ng pantalon, so pwede natin siyang i-shoot dito sa ating high cut RST boots. So meron siyang bulsa dito sa side, may zipper siya. Then dalawang bulsa dito sa taas. Sa likod, meron din siya, parang regular na pantalon. And then hindi siya maong, parang katulad siya nung suot ko kanina. Hindi ko alam kung anong material to, pero mas maganda to kapag naulanan, mas madaling matuyo at hindi bumabaho. Sulit naman yung pagpunta ko ng Tondo ngayon at ito yung susuotin natin sa mga susunod na vlog natin. Meron siyang pad dito sa tuhod at meron din siya sa bewang. Kaya protected pa rin tayo in case tumumba tayo sa motor. Sa mga interested naman dito sa pants, PM na lang ninyo si paring RJ at siya na yung magbibigay ng full details sa inyo patungkol dito sa pantalon. So alright guys, maraming salamat sa pagtapos ng vlog ko. See you next vlog at gagamitin natin tong Suzuki GSX-S 1000. Thanks! Sticker! Thank you, sir. Ang hirap mamigay ng sticker sa stoplight eh. Baka biglang mag-go.